Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, itago nyo na lang ako sa pangalang Danica. Minsan, Chin, nararamdaman ko na parang unfair ang mundo para sa amin. Sa amin ng kapatid ko. Itong kwentong to ay tungkol sa galit at paghahanap ng sagot. Kasi 11 years na akong galit sa nanay ko, Chin. Iniwan niya kami, 16 years old lang ako nun. At ang kapatid kong lalaki ay 7 lamang. Umalis siya papuntang Taiwan, nagtrabaho, pero sa isang taon na pagpapadala niya sa amin ng pera, hindi na siya nagparamdam. Walang nanay na bumalik, kahit bawat taon naghihintay kami sa kanyang pagbabalik. Ang pagkakaalam namin, 2 years lang ang kontrata niya. Sabi niya pa, para daw sa amin na mga anak niya. Kaya siya lalayo kahit ayaw niya kaming iwan. Pero nakatatak na sa isip ko habang tumatagal. Bakit niya kami iniwan? Ang sabi nila, mahal niya kami. Pero ang mahal niya pala ay pera. Yun ang nasa isip ko. Siguro, gustong-gusto na niya yung bagong buhay niya sa abroad. Kaya tinalikuran niya na kami ng pamilya. Chin, ang tatay namin, isang security guard. Hindi sapat ang kita niya para sa amin. Kaya naman, pagkatapos ng 3 taon na hindi na talaga nagparamdam ang nanay namin, umalis siya. At minsan na lang, sa 1 taon kung bumisita. Nabalitaan na lang namin, may kinakasama na siyang iba. At dahil wala na kaming balita sa nanay ko, ang tatay namin nag-move on na. Nagkaroon ng bagong pamilya. Iniwan niya kami sa lolo at lola ko sa mother's side. Sila ang nag-alaga sa amin, nagpaaral. Pero ang sakit lang isipin, parang iniwan din kami ng nanay ko. Nang tuluyan. Wala nang kaming nanay, pati ba naman si tatay. 11 years na akong galit. Galit na galit sa mga magulang ko. Lalong-lalo na sa nanay ko. Dahil ang iniisip ko, kung hindi niya kami iniwan, pinabayaan, hindi sana mag-move on ang tatay namin at makahanap ng iba. Kung sana, buo pa ang aming pamilya. Kaya naisip ko, hindi ko na alam kung paano mag-forgive. Kung magkikita ba kami ng nanay ko, makikilala ko pa ba siya, o kami ng mga anak niya. Ang sabi ko, bakit ko siya patatawarin? Sakali mang haharap siya sa akin, iniwan niya kami ng basta-basta. Ni magparamdam na isang tawag lang, wala. Aaminin ko noon, nung bagong taon pa lang, nasa Taiwan siya. Halos araw-araw tinatawagan niya kami. Nagvi-video call. Tapos walang tigil sa pagpapadala ng kung ano-ano. Sagana sa kain, mga pangangailangan namin, nabibigay niya. Aside from that, buwan-buwan nagpapadala ng pera. Kaya hindi namin lubos maisip. Matapos ang 9 months, bigla na lang naging madalang yung pagtawag niya. Hanggang sa tuluyang hindi na nagparamdam. Hanggang isang araw, akala ko nananaginip lang ako. May isang tao sa labas ng bahay ng lolo at lola ko. Kausap sina lolo. Pagising ko, halos hindi ko na makilala kung sino yung babaeng yun. Pero familiar sa akin.
Pero parang distorted ang itsura niya. Ang payat, parang nagsag na ang skin. Yun pala, ang nanay ko. Umiiyak sa harap ni lolo at lola. Pakiramdam ko noon maghahalong na-excite ako na andyan na si nanay. Pero nag-prevail ang galit sa puso ko. Pero nung narinig ko yung mga pinag-uusapan nila, andun lang ako tahimik umiiyak. Nakita ko ang release papers niya mula sa kulungan. Halos 10 taon pala siyang nakulong. At ngayon ay napawalang sala. Inosente pala siya. Qualified theft ang kaso niya. Sa isang amo niya na pinaratangan siyang nagnakaw ng pera at ng mga jewelries. Pero inosente din pala siya. Ginawan lang siya ng kaso para hindi magsumbong dahil sa kalupitan ng kanyang mga amo. Itinago ang kanyang passport. At sa kulungan, bawal ang cellphone. Pero that time kasi, Chin, wala pa naman kaming mga cellphones din noon. 11 years ago, mga bata pa kami, ni halos walang signal din sa amin. Wala ding cellphone noon ng tatay ko. Ni hindi namin alam kung saan kami tatawag. Pero yung nanay ko, habang nasa amo niya siya, lagi siyang nakakagamit ng cellphone sa kasama niyang katulong. Kami naman pupunta ng tindahan, makikigamit ng cellphone din. Makiki-video call. Bayad ni nanay. Pero matapos noon, hindi na namin makontak. Wala din naman kasi siyang sariling phone. Halos isang balde ang niluha ko. Yung bang 11 years akong nagtimpi at puro galit ang nasa puso ko, na hindi ko naisip na nagdurusa pala siya sa loob ng kulungan. Miss na kami, pero ako naman itong galit na galit sa kanya. Iyak nang iyak ang nanay ko. Tinitingnan ako. Para bang inaantay na yayakapin ko siya. Gusto kong yumakap nun, Chin. Pero nahiya ako. Alam ng nanay ko na parang gusto ko siyang yakapin. Pero dama ko din na gusto niya akong yakapin. Ang nagsabi niya lang, "Anak, hindi ko kayo tinakbuhan. Hindi ko kayo iniwan o inabandona." Wala akong magawa nung ginawan ako ng kaso. Nakulong ako sa kasalanang hindi ko ginawa. Ngayon na inosente ang verdict sa kanya, parang binuhusan ako ng malamig na tubig, Chin. Yung galit ko, napalitan ng awa. Hindi pala masama ang nanay ko. Sinayang ko yung 11 years nilamon ako ng galit ko. Na dapat pala pinag-pray ko siya na sana'y makalabas na sana'y nasa mabuti siyang kalagayan. Hindi siya masama. Siya ang biktima. Hindi na namin napigilan. Nauna nang yumakap yung bunso namin. Kahit hindi siya masyadong kilala. Ako naman, nandun sa puso ko na gusto ko siyang makausap pa. Bumawi sa 11 years na galit. At gusto ko siyang makilala ulit. Hanggang dito na lamang, Chin. Ang inyong kamaks, Danica. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao.
At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Mugs FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Mugs FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Mugs FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Mugs FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Mugs News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Mugs FM with DJ Chini.